Good morning. Ako ulit. No? um, actually, itong pag-aaral ngayong umaga is a continuation of what we have started pagkatapos ng topic natin na hindi ko na maalala yung naumpisahan eh. Pumasok tayo sa anatomy of service. Akala ko isa o dalawang series lang yon, humaba ng humaba. Kasi habang sinusuri natin yung, bakit ba tayo naglilingkod? Naalala niyo yun? Makulit si pastor every time nagtatanong ako, ba't kayo nandirito? At bakit madalas sinasabi ni pastor, hindi lahat na nagsisimba, sumasamba. Totoo naman yun. Kasi maraming nasa loob ng simbahan, di nila alam kung bakit sila nasa simbahan. Ang alam lang nila, nagsisimba sila. Pero yun yung problema, lalo na sa mga Pilipino, marami tayong konsepto ng pagsisimba. Yung iba, sapat na yung nasa loob silang simbahan, masabi lang na nagsimba. Pero ano nga ba ang dahilan? Ba't tayo nagsisimba? Ang pagsisimba ay isa sa pamamaraan ng paglilingkod. Pwede kang maglingkod na wala lang. At balang araw, mapapatunayan yun pagka humarap ang bawat isa sa atin sa Panginoon at meron sasabihan ng Panginoon na hindi kita kilala. Ipapaalala ng mga tao, uy, Panginoon, ito ginawa namin. Ito lahat in the context ng pagsisimba. Nasa loob ng simbahan. Ginawa sa pangalan ng Panginoon. And yet, sabi ng Lord, di ko kayo kilala. Ba't may ganun? At yun yung sinusuri natin. Kasi, hanggat mari, ayaw natin mapabilang dun. Hello? Kaya kung sa pamamagitan ng pangangaral na ito, may mga dating sa atin at may tama sa atin, huwag mong ikasama ng loob. Kasi layunin ng pag-aaral natin, maitama tayo sa mali nating ginagawa. Mali nating kaisipan, mali nating pamamaraan, at mali nating pag-uugali. In fact, kung walang naidudulot na kabutihan itong pangangaral na ito, makakatiyak ka, may mali. Kung sa mga napapakinggan natin sa pangangaral, puro tama na lang at puro ka mali, at nakukonvict ka na mali pala yun. Kasi layunin ng pag-aaral natin na maitama natin kung may mali. Kasi hindi naman natin yan nasabi kung mali ka na. Hindi. Kasi pwede mo baguhin. Tama? Yun yung maganda ron. Ha? Habang may panahon, pwede pa natin baguhin kung ano yung mali. Kasi walang perpektong tao. Walang perpektong Kristiyano. At dun sa pag-aaral natin, anatomy of service, meron tayong ilang bagay na tinatalakay. Bakit nga ba tayo naglilingkod? At kung naalala nyo, meron tayong binigay na 3 katangian na makikita natin sa Romans chapter 6. Hindi, I'm just reviewing for the sake ng mga, kasi maraming wala rito dun sa naumpisahan eh. And the reason why we're reviewing, kasi hindi nyo ma-appreciate itong susunod na pag-uusapan natin without understanding yung mga nauna. Kaya dapat makita nyo saan ito nakalagay, saan ito nakalugar, para ma-appreciate man lang natin na, no? In fact, nandoon na ako sa mga talata na madalas na ating na-quote, nababanggit,
Popular itong mga talatang ito. And yet, hindi natin nakikita yung kalaliman niya at saka yung lawak niya. At nung nakaraang linggo, tinalakay ko yung una na talata. Pero, ano nga ba ang paglilingkod? Ang paglilingkod, nagsisimula nung tayo ay magsuko ng ating buhay. Yung word na ginamit ko rito, yieldedness. Ang isang taong naglilingkod, may isinuko siya sa Panginoon. Kaya siya naglilingkod. At yun yung simula. Nagsimula tayong maglingkod nung tayo unang nagsuko ng ating buhay sa Panginoon. At ito yung idinuktong ko dun sa Romans chapter 12. Naalala niyo yun last Sunday. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body is a living sacrifice. So, in the first order of business, a person begins to serve the Lord when he yielded his life to the Lord. Kaya siya naglilingkod. Ang tamang paglilingkod, nagsisimula sa tamang pagsuko. Amen? Yan. At least, nakakasunod tayo kasi may mga naglilingkod lang. Walang pagsuko. Kasi pag ang paglilingkod, nagsimula sa pagsuko, yan yung nananatili. Yan yung nagtatagal. Yan yung pinagpapala. Yan yung tumitibay. Yan yung namumunga. At I can go on and on and on yung mga benefits ng tamang paglilingkod. May mga problemang darating dyan, pero hindi matitinag yan. Hello? Hi. Kaya kung naalala nyo, may 3 katangian yung tamang paglilingkod. Yung mga tunay na lingkod, yan yung mga taong bumalik. Ito yung mga taong nanatili. At yan yung mga taong naglilingkod. Returned, remained, rendered service. Kaya naglilingkod yan. Kasi nagsuko ng buhay yan. Ikalawang katangian ng service or ministry ay willingness. Bukod sa kanyang pagsuko, ang isang tunay na naglilingkod sa Lord, maluwag ang loob, maluwag ang puso, maluwag ang kalooban. Hindi napipilitan. Bagamat mamaya, may tatalakayin ako na may pumipilit. Pero sa totoo lang, yung mga taong nagsuko ng buhay nila sa Panginoon, hindi mo kailangan pilitin niya para maglingkod. Hindi mo kailangan pilitin. Uy, maglingkod ka naman, tatamad-tamad ka. Walang ganun. So, kung yung yieldedness ay pagsuko, yung willingness ay pagkusa, maluwag ang kalooban na gumagawa. Kaya, pag-araw ng linggo, hindi mo kailangan pilitin yan. Kung meron man pumipilit dyan, sarili niya. May, anong tawag dito? Mamaya, ipapaliwanag ko yung pagpilit. Kung meron man pumipilit sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya ayaw mong magmintis. Ayaw mong magliban. Gusto mo tuloy-tuloy lang. Why? Kasi may pumipilit sa atin, sa puso natin na may kurot palagi na ayaw niyang magpapigil. Minsan, ang pipigil na sa atin, sarili natin kasi pagod tayo, may dinaramdam tayo.
May problema tayo. Pero dahil may pumipilit sa atin, sa ating kalooban, at makikita natin mamaya, pag-ibig ng Panginoon, na hindi mo po pwedeng mahindian. Yun yung tamang pagpilit. Kasi pagka tama yung pagpilit, hindi mo kailangan ng anumang pagpilit ng iba. Amen? So, yieldedness, willingness, ano yung ikatlo? Yun. Actually, doon tayo nagtapos. At doon ko idinugtong itong mga sumunod. Itong mga sumunod na kaya ko na ipasok yung mga talata. May 3 talata tayo na very common. Madalas nating kino-quote, madalas nating nababanggit. And yet, alam ba natin yung kahulugan niya? At yung nga, kaya natin pinapalawak, pinapalalim yung kahulugan para maintindihan natin yung pala ibig sabihin nun. Kung naalala nyo, nagsimula ako last Sunday dun sa Romans 12:1 and 2. Tama? In fact, kabisado ng marami sa atin yan, Romans 12:1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. At itong Romans 12:1 and 2, sumusuporta ito dun sa first point natin ng yieldedness. Kasi sa Romans 12:1 and 2, pinapasuko sa atin ang ating buhay na maging haing buhay. Sa Old Testament, ang bawat hain pinapatay bago maihain. Mga hayop na walang dungis, kailangan patayin, ibuhos ang dugo para maihain sa dambana. Sa New Testament, hinihiling sa atin na maghain tayo ng ating buhay na hindi mo kailangan patayin. Kaya ang idea doon is paglilingkod. Ibibigay mo ang iyong buhay bilang haing buhay para magamit sa ikatutupad ng kalooban ng Diyos. Kaya yung Romans 12:1 and 2, yun yung diwa. Pero binigyan pansin natin yung by the mercies of God. Naalala niyo? Yung mga nandito last Sunday, of course, hindi ko pwedeng ulitin ulit kasi mawawala na ako ng oras. At least kailangan matalakay ko yung susunod na talata. Kasi yung susunod na talata natin is 2 Corinthians 5:14 and 15. Kasi ito yung mga talata na nagpapakita sa atin bakit tayo kailangan maglingkod. Unang motivation natin, by the mercies of God. Kundi dahil sa biyaya o habag at awa ng Diyos, matagal na tayong naupos. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Have you realized that? Kaya yung, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present. Binibigay sa atin yung dahilan kung bakit kailangan nating magbigay ng ating buhay. Why? Because of the mercies of God. Ganda, no? At ine-emphasize ko to kasi katulad nitong naunang talata natin, yun din yung ikalawang talata. Na sa paglilingkod natin sa Panginoon, napakahalaga na tama ang ating layunin, tama ang ating dahilan, tama ang ating pag-iisip, tama yung ating pagnanais. Bakit tayo naglilingkod? Bakit? Kasi merong maling paglilingkod. Naglilingkod ka kasi binablackmail mo ang Diyos. Kaya na, Lord, paglilingkod na kita. Pag hindi mo pa ako blines, ewan ko na lang. Yun yung punto ng prosperity gospel. Kaya konting may gawin, nakaganyan agad. Oh Lord, yung akin. Lord, yung blessing ko. Lord, yung...
Alam nyo, kung ganun yung layunin mo sa paglilingkod, nagkamali ka ng pinasok. Dapat namasukan ka na lang. Para lahat ng ginawa mo, may bayad. Hello? Ang isang tunay na Kristiyano naglilingkod dahil na kanyang natikman ang awa at habag ng Diyos. Ibinibigay niya yung buhay niya sa paglilingkod. Hindi para bayaran yung kanyang pagkakautang kasi hindi natin mababayaran, pero bilang utang na loob. Na Lord, wala akong ibang maibibigay, pero tanggapin niyo to sa abot ng aking makakaya na habang nabubuhay ako, maglilingkod ako sa inyo. Aminin natin, hindi lahat tayo ganun ang layunin. Tama? Baka meron nga sa atin dito eh. Tuwing pupunta sa simbahan, nakaganyan. Tama? Palagi may inaasahan sa Lord, i-bless mo ko, i-bless mo ko. Hello? Hindi ko sinasabing masama yun. Hindi ko sinasabing masama yun. Kaya lang, hindi yun yung layunin ng pagsamba. To begin with, kaya ka nandiyan, hindi para manghingi lang. Hello? So, akala mo ba't ka lumapit eh? Kasi minsan, nandito na ako, may lalapit na bata, magmamano. Saan ba ako? Kaya yung Romans 12:1 and 2 na natapos ko noon last Sunday, binigyan linaw natin yung mercies. Kung meron man dahilan ba tayo maglilingkod, dahil sa awa at habag ng Diyos. Yung nagligtas. Alam niyo ba yung John 3:16, nandoon yung awa at biyaya ng Diyos? No, John 3:16. Of course, it talks about the love of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That whosoever believeth in Him should not perish. Alam niyo ano yan? Habag ng Diyos yan. Kundi dahil sa habag ng Diyos, matagal na tayong naupos. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ando doon kanyang habag, kung sasampalataya tayo, di tayo mapapahamak. Habag yun. Asan yung biyaya, Pastor? Yung should not perish but have everlasting life. Yung habag, pinigilan niya kung ano yung karapat-dapat nating tanggapin. Ano yung karapat-dapat nating tanggapin? Parusa. Kapahamakan. Pero dahil sumampalataya tayo, hindi na tayo mapapahamak. Awa yun. Mercy yun. Asan yung biyaya? Should not perish but have everlasting life. Ano yung biyaya? Ibinigay ng Diyos yung hindi tayo karapat-dapat tumanggap. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng kaligtasan. Pero binigay niya. Kaya ando dun sa John chapter 3 verse 16, yung dalawang aspect ng habag at biyaya. So, dumako tayo sa panibagong talata. Ano yung ating talata? Binasa natin kanina sa scripture. 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. Doon sa Romans 12:1 and 2, ang hinighlight ko doon yung mercies. At kaalinsunod, dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ano yung dapat nating gawin? We present our bodies a living sacrifice. Kaya may pag-aalay, may paghahandog, may pagpapasakop. Dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead.
And that He died for all, that they which live. Si Kristo namatay para sa atin. Tama? Upang tayo na nabubuhay, they which live, should not henceforth. Ano yung henceforth? From now on. Magmula nun tayo nakakilala, magmula nun tayo nakatanggap ng kanyang biyaya, hindi na tayo mamumuhay para sa ating sarili. Bakit? Kasi yun yung dahilan kung ba't namatay si Kristo. Para tayo iligtas, para tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. And as a result, dahil doon, inaasahan ng Panginoon na hindi na tayo mamumuhay para sa ating sarili. Para kanino na? Para sa Kanya na namatay para sa atin. Kung sa Romans chapter 12, 1 and 2, in-emphasize ko at hinighlight ko yung mercies at saka yung present. Mercies and present. Dito 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. I-highlight natin yung love. God's love. For the love of Christ constraineth us. Pansinin yung Tagalog, ha? Very interesting. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay akala ko ba, Pastor, walang pumipilit? Walang pumipilit na tao. Hindi ka kailangan piliting maglingkod. Ang isang tunay na nakatikim ng pag-ibig, love, ng Panginoon, meron siyang gagawin para gantihan yung pag-ibig na yun. Ito, ididikit ko. Tignan nyo, konektado. 1 John, chapter 4, verse 19. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon na natikman natin, tayo inaasahan na hindi na mamubuhay para sa ating sarili, kundi para kanino na? Para sa Kanya na namatay para sa atin. 1 John 4:19. Ano sabi? We love Him because He first loved us. Hello? Yun yung ibig sabihin ng for the love of Christ constraineth us. Dahil inibig tayo ng Panginoon, ang response ng tunay na nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon is love din. And take note, hindi tayo unang umibig sa Kanya. Hello? Siya yung naunang umibig sa atin. Kaya yung, may preaching ako kung naalala nyo, love of God, love for God, and no love for God. Asan tayo ron? Kasi John 3:16, for God so loved the world. Universal yun. Ang pag-ibig ng Diyos sa sansinukob. Kasama tayo lahat doon. Pero tanong, sino lang yung maliligtas? Yung iibig sa Diyos. Kasi hindi lahat umiibig sa Diyos. Pastor, nag-judge ka naman. Hello? Hindi ako nag-judge. Binabase ko lang sa salita ng Diyos. Hindi lahat umiibig sa Diyos. Aminin nyo o hindi. Gusto nyo yung patunay? Lalo nyo sasabihin sa akin, judgmental ako pagka sinabi ko yung mga example.
Kaso naman, judgmental ka. Wala lang sa simbahan, hindi na umiibig sa Panginoon. Oops! Nasabi ko pala. Kasi isang patunay na ikaw umiibig sa Panginoon, hindi ka mawawala. Yung minsang mawala ka, guilty ka. Para ang haba-haba ng araw. Tama? At saka yung ibang nasa loob ng simbahan, ang haba-haba ng preaching. Hindi makatagal. Tapos sabi mo, iniibig niya Panginoon? Hello? The love of God? Love for God? No love for God. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, maranatha. So, nag-judge ba ako? Hindi. Bakit? Kasi meron talagang hindi umiibig sa Panginoon. Huwag na kayong mag-judge, kaya hindi ko kayo pinapaturo kung sino yung mga kakilala. Huwag mo nang ituro. Pero aminin natin, merong mga hindi umiibig sa Panginoon. Layunin ng pangangaral na ito, siguraduhin natin isa tayo sa mga umiibig sa Kanya. Kasi kung hindi mo pa iniibig ng lubos ang Panginoon, pues lubusin mo na. Kasi kailangan na natin talaga magpakaseryoso sa pag-ibig natin sa Panginoon. Bakit? Kasi marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig sa Kanya. Marami. Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. At harinawa, hindi tayo kasama ron. Tama? We love Him because He first loved us. So, alam niyo ba that love is the best motivation for service? Oh, gagamitin ko example. Tayong mga kalalakihan, bago tayo nag-asawa. Di ba? Hindi lahat ng babae, inibig mo. Hindi. Meron ka talagang natipuhan. At yung natipuhan mo, trinabaho mo. Kinilala mong maigi. Ang dami mong ginawang effort para talagang masuyo siya. Tama? At gagawin mo ang lahat. Diba? Sabi nga ni Balagtas, sabi niya, hamakin ang lahat. Why? Kasi the best motivation there is love. At nandito yun sa 2 Corinthians chapter 5, yung context niya.